May mga sugat na hindi nakikita, mga kirot na pilit mong tinatakpan sa ngiti, ngunit sa tuwing mag-isa ka muling bumubukas. Mga salitang binitiwan laban sa iyo, mga pangako na napako, mga taong dapat nagmahal pero siyang unang tumalikod. At kahit sinasabi mong pinapatawad ko na sila, alam mong sa loob mo may nananatiling galit na parang apoy na hindi nauubos. Gusto mong maging malaya, ngunit parang nakakadena ka sa mga alaala ng sakit. Alam mo kung gaano kahirap ito, hindi ba? Sapagkat minsan, ang pinakamahirap patawarin ay yaong hindi nagsisisi at mas masakit kapag ang sugat ay galing sa taong minahal mo ng totoo. Ngunit narito ang tanong na magpapayanig sa iyong kaluluwa. Paano kung ang kapatawarang tinanggihan mong ibigay ang siyang dahilan kung bakit hindi mo maramdaman ang kapayapaan ng Diyos? Paano kung ang puot na iyon ang nagiging harang sa daloy ng biyayang matagal mo nang hinihintay? Minsan kasi, hindi ang demonyo ang pumipigil sa atin, kundi ang matigas na puso na ayaw bitawan ang nakaraan. At dito papasok ang isang panalangin na halos hindi kayang sambitin ng isang taong nasaktan, ang panalangin ng pagpapatawad ni Esteban. Habang binabato siya ng mga taong gusto siyang patayin, tumingala siya sa langit at sinabi, Panginoon, huwag mo silang parusahan sa kasalanang ito. Isipin mo yon, habang bawat bato'y sumasampal sa kanyang laman, pinili niyang magpatawad, walang kondisyon, walang paghihiganti, walang reklamo. Isang panalangin na bumiyak sa langit, sapagkat galing ito sa pusong busilak sa gitna ng pighati. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Esteban ang pinakamakapangyarihang porma ng kalayaan. Kalayaan mula sa kapaitan. Ikaw, ilang ulit ka nang binato, hindi ng bato, kundi ng mga salitang nananakit. Ilang gabi mo nang binubuhos sa unan ang mga luhang hindi mo masabi sa kahit kanino. Marahil may mga taong kinuha ang tiwala mo, sinira ang pangarap mo, iniwan kang wasak. At sa gitna ng lahat ng iyon, tinuruan kang manahimik, ngunit hindi kang gumaling. Ngunit ngayon, may isang mensaheng kailangang pumasok sa puso mo. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa ginawa nila. Ito ay pagbitaw sa tanikala na matagal nang bumabalot sa iyo. Kapag pinili mong magpatawad, hindi mo sinasabing tama ang ginawa nila. Sinasabi mong ayaw mo nang maging alipin ng ginawa nila. Sapagkat ang hindi marunong magpatawad ay parang umiinom ng lason at umaasang ang kalaban ang mamamatay. Nakakalaso ng puot, ngunit nakapagpapalaya ang kapatawaran. At habang patuloy mong dinadala ang bigat ng galit, unti-unti nitong kinakain ang kaligayahan mo, ang pananampalataya mo, ang kakayahan mong magmahal muli. Ang panalangin ni Esteban ay hindi lamang kwento sa Biblia. Ito ay paanyaya para sa iyong kaluluwa. Isang paanyaya na huminga muli, na lumaya mula sa mga sugat na matagal mo nang kinukubli. Sapagkat habang pinipili mong magpatawad, ikaw mismo ang ginagamot ng Diyos. Hindi mo kailangang hintayin na humingi sila ng tawad bago mo palayain ang sarili mo. Dahil minsan, ang tunay na kapayapaan ay dumarating hindi kapag bumalik sila, kundi kapag sinabi mong, Panginoon, pinapatawad ko na sila, gaya ng pagpapatawad mo sa akin. At doon mo mararanasan ng himala, ang bigat sa dibdib unti-unting mawawala, ang gabi ng pighati mapapalitan ng umagang may pag-asa. Ang galit na dati mong yakap ay magiging awit ng kalayaan. At malalaman mong sa bawat Panginoon patawarin mo sila, isa ring tinig mula sa langit ang bumubulong, Anak, malaya ka na. Ang sentro ng panalangin ni Esteban ay hindi lamang isang pahayag ng habag, kundi isang buhay na larawan ng pangakong ibinigay ni Kristo mismo. Kung kayo'y magpatawad sa mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Mateo 6:14. Sa iisang talata ipinahayag ni Jesus ang lihim ng tunay na kalayaan, ang pagpapatawad na hindi umaasa sa paghingi ng tawad, kundi sumisibol mula sa pusong napuno ng biyaya.
Sa kasaysayan ng Iglesia, si Esteban ang unang martir ng pananampalataya. Isa siyang lingkod ng Diyos, puno ng Espiritu Santo, na nagtuturo ng katotohanan kahit harap-harapan sa panganib. Ngunit ang sandaling siya ay batuhin hanggang mamatay ang siyang naging pinakamatingkad na patutuo ng kapangyarihan ng kapatawaran. Isipin mo ang tagpong iyon, isang madilim na lansangan ng Jerusalem. Mga taong galit, nagngangalit ang mga ngipin, may hawak na bato sa kanilang mga kamay. Sa gitna nila, isang lalaking nakaluhod, duguan, ngunit matay nakatingin sa langit. Sa sandaling iyon, wala siyang inisip na paghihiganti, walang panalangin ng kaparusahan, kundi mga salitang tumagos sa kalangitan. Panginoon, huwag mo silang parusahan sa kasalanang ito. Sa mga salitang iyon, tinupad ni Esteban ang mismong turo ni Jesus sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang pangako ng Diyos ay malinaw. Ang kapatawaran ay magbubukas ng pinto ng kalayaan, hindi lamang para sa nakagawa ng kasalanan, kundi higit sa lahat para sa pusong nasugatan. Sa lumang tipan, maraming pangakong tulad nito ang binitawan ng Diyos. Sa awit 1:3-12 na sinabi, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon niya inalis ang ating mga kasalanan sa atin. Ang ganitong uri ng kapatawaran ay hindi makatao, sapagkat ang tao ay likas na naghihiganti. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang habag, ay nagpapakita ng daan, patawarin kahit hindi karapat-dapat upang maranasan ang kanyang kalayaan. At si Esteban, bilang unang saksi ng bagong tipan ng biyaya, ay naging halimbawa ng katuparan ng pangakong iyon. Kung babalikan mo ang konteksto ng kanyang kwento sa Gawa 7, makikita mong hindi siya nagtatanggol sa sarili. Hindi siya humingi ng awa. Sa halip, ginamit niya ang kanyang huling hininga upang ipakita ang Espiritu ni Kristo sa gitna ng karahasan. Doon natin makikita ang kahulugan ng pangakong espiritual na ipinahayag ni Jesus. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ang mahabagin na puso ay hindi nagmumula sa lakas ng laman, kundi sa lakas ng Espiritu. At iyon ang ipinadama ni Esteban, isang lakas na hindi sumisigaw, ngunit nag-aalis ng kadena sa kaluluwa. Ngunit bakit mahalagang maintindihan ito ngayon? Sapagkat ang panalangin ni Esteban ay hindi lamang para sa mga taong iyon sa Jerusalem, kundi para rin sa atin ngayon, mga taong araw-araw ay sinasaktan ng kawalan ng katarungan, ng mga salitang nagdurugo, ng mga pangyayaring tila walang hustisya. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbago. Kapag pinili mong magpatawad, ikaw ay pinalalaya ng Diyos mula sa kapaitan. Ang pagpapatawad ay hindi isang damdamin, ito ay desisyon, isang hakbang ng pananampalataya na nagsasabing, Panginoon, mas mahalaga sa akin ang iyong kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Tingnan mo kung paano gumana ang pangako ng Diyos kay Esteban. Sa mismong sandaling binato siya, may isang lalaking naroon, isang binatang nagngangalang Saulo. Siya ang tagapagbantay ng mga damit ng mga pumatay kay Esteban. Ngunit makalipas ang ilang panahon, si Saulo ay nakatagpo ng liwanag sa Damasco at naging si Pablo, ang apostol na magdadala ng ebanghelyo sa buong mundo. Kung iisipin mo, ang panalangin ni Esteban, ang pagpapatawad niya, ay naging binhi ng kaligtasan ni Pablo. Isang patunay na kapag pinili mong magpatawad, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang pangakong ito ay buhay pa rin ngayon. Kapag sinabi ng Diyos na ang sinumang magpatawad ay patatawarin, hindi ito pangako ng kaginhawaan, kundi pangako ng pagbabago. Ang puso mong sugatan ay magiging daluyan ng biyaya. Ang kaluluwang minsang puno ng puot ay magiging sisidlan ng pag-ibig. Ang iyong panalangin ay magiging halimuyak sa harap ng Diyos, isang patutuo na kahit sa gitna ng pagdurusa, ang liwanag niya ay nangingibabaw. Sa panahon ngayon, kung saan ang galit ay mabilis kumalat at ang puot ay nagiging kultura,
kailangan nating bumalik sa halimbawa ni Esteban. Ang kanyang panalangin ay hindi kasaysayan lamang. Ito ay paalala na may kapangyarihang nagmumula sa puso na handang magpatawad, at ang pangakong kasama nito ay malinaw. Ang mga nagpapatawad ay makakatagpo ng kapayapaan sapagkat sila'y anak ng Diyos. Kapag pinili mong sundin ang halimbawa ni Esteban, mararanasan mo rin ang himala ng kapatawaran. Ang mga sugat na akala mong walang lunas ay gagaling. Ang mga alaala ng sakit ay mapapalitan ng katahimikan. At maririnig mo sa iyong espiritu ang tinig ng Diyos na nagsasabing, ang anak kong marunong magpatawad ay anak kong pinalaya. At doon mo mauunawaan, ang panalangin ni Esteban ay hindi lang panalangin ng isang lalaking namatay, kundi panalangin ng isang kaluluwang nakamit ang tunay na buhay. Sapagkat sa bawat pagpapatawad, may muling pagkabuhay. At kapag dinala mo ang pangakong iyon sa iyong puso, matutuklasan mo na ang kapayapaan ng langit ay kayang bumaba sa lupa, sa mismong buhay mo. Sa panahon ngayon, tila ba mas madali nang magalit kaysa magpatawad? Bawat araw, may balitang nagdadala ng sakit, mga digmaan, pagtataksil, kawalang katarungan, kasinungalingan at panlilinlang. Sa mga tahanan, may mga pusong nanlalamig dahil sa mga salitang hindi mabawi. Sa mga simbahan, may mga kapatid na hindi na nagkikibuan dahil sa hindi pagkakaunawaan. At sa mga puso ng marami, may galit na pilit itinatago sa ngiti. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may parehong uhaw. Uhaw sa kapayapaan, uhaw sa kalayaan mula sa puot. Katulad ng mga taong binato ni Esteban noon, marami rin ngayon ang walang alam sa bigat ng kanilang ginagawa. Ngunit ikaw, na nakarinig ng panalangin ni Esteban, ay tinatawag ng Diyos upang maging iba, upang piliin ang kapatawaran sa halip na paghihiganti. Kapag tinitingnan mo ang mundo ngayon, parang nawala na ang kabutihan. Mga pamilya nagkakawatak-watak dahil sa pera. Mga kaibigan nagiging kaaway dahil sa inggit. Mga anak nagtatampo sa magulang at mga magulang umiiyak sa mga anak. Ngunit kung babalikan mo ang turo ng Diyos, malinaw ang kanyang salita. Huwag kang magpatawad ng 7 ulit, kundi 77 ulit. Ibig sabihin, walang hangganan ang dapat ibigay na kapatawaran sapagkat ganoon din ang habag ng Diyos sa atin. Ngunit sa modernong panahon, ang puso ng tao ay naging marupok, mabilis magtanim ng sama ng loob at mabagal magpatawad. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit marami ang nabubuhay na walang kapayapaan sapagkat ang kapatawaran ay ang susi, ngunit madalas itong nakakaligtaan. Kapag hindi ka marunong magpatawad, parang binubuksan mo ang pinto para sa kalungkutan at kapaitan. Parang naglalakad ka araw-araw na may mabigat na bato sa dibdib. Ngunit kapag pinili mong magpatawad, biglang nagiging magaan ang lahat. Ang hindi mo maintindihang kapayapaan ay unti-unting bumabalot sa iyo. Tulad ni Esteban, na sa gitna ng karahasan ay nakakita ng langit na bukas, mararanasan mo rin ang liwanag ng Diyos kapag pinakawalan mo ang bigat ng puot. Hindi ito madali, ngunit ito ang daan patungo sa tunay na kagalingan. Tingnan mo ang paligid mo ngayon, ang mga taong pagod, takot, puno ng sama ng loob. Lahat sila naghahanap ng lunas sa sugat ng nakaraan. Ngunit walang gamot na kayang magpagaling kundi ang kapatawaran. Maaari kang uminom ng gamot, magpakalayo, magbago ng buhay. Ngunit kung hindi mo pipiliing magpatawad, mananatili kang bihag ng kahapon. Sapagkat ang kapatawaran ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo. Ito ang paraan ng Diyos upang gamutin ang iyong puso. Kapag pinatawad mo ang iba, hindi mo lang sila pinalalaya mo ang sarili mo. Sa gitna ng mga krisis ng mundo, pandemya, kagutuman, kawalan ng trabaho, maraming tao ang natutong magtiis, ngunit kakaunti ang natutong magpalaya ng damdamin. May mga taong dumaranas ng matinding depresyon dahil sa mga sugat na hindi ginagamot. May mga pusong ayaw ng magmahal dahil minsang nasaktan ng labis. Ngunit ang panalangin ni Esteban ay paanyaya para sa kanila.
bitawan mo na. Hayaan mong ang Diyos ang maghiganti. Hayaan mong Siya ang magtuwid ng lahat ng mali. Sapagkat ang hustisya ng langit ay laging mas makapangyarihan kaysa sa hustisya ng tao. Kung sa nakaraan, ang panalangin ni Esteban ay narinig sa gitna ng pagbatay, ngayon ito ay dapat marinig sa gitna ng sigawan ng social media, sa gulo ng pamilya, sa ingay ng mga reklamo at paninisi. Ang panalangin ng pagpapatawad ay hindi lumang panalangin lamang. Ito ang panalangin na kailangan ng mundo ngayon. Isipin mong sa bawat tahanan, may pusong marunong magsabing, patawarin mo ako, at may pusong marunong tumugon ng pinapatawad kita. Hindi ba't iyon na ang simula ng himala? Kapag inihalin tulad natin ang panahon ni Esteban sa ating panahon ngayon, pareho ang kalaban, ang kasamaan, ang galit, ang kawalang pag-asa. Ngunit pareho rin ang panlaban, ang liwanag ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng kapangyarihang magpatawad. Kapag pinili mong sundin ang halimbawa ni Esteban, magiging ilaw ka sa gitna ng dilim. Hindi mo kailangang maging sikat o makapangyarihan. Sapat na ang pusong handang magpatawad upang ang langit ay bumaba sa lupa sa pamamagitan mo. Isipin mo kung gaano karaming sugatan ang gagaling kung bawat isa ay marunong magpatawad. Isang anak na muling yayakap sa kanyang ama. Isang asawa na muling magtitiwala. Isang kaibigan na muling lalapit. Ganon gumagana ang pangako ng Diyos kapag pinili mong magpatawad, gumagalaw ang langit. Ang mga pader ng galit ay bumabagsak at ang mga tulay ng pag-ibig ay muling nabubuo. Kaya kung ikaw ngayon ay pagod, sugatan at hirap ng magtiwala, tandaan mo, hindi huli ang lahat. Ang panalangin ni Esteban ay paalala na kahit sa sandaling akala mo'y tapos na ang lahat, maaari pa ring magsimula muli. Ang kapatawaran ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng lakas ng taong pinagaling na ng Diyos. At habang ang mundo ay patuloy na nagkakagulo, maging ikaw nawa ang sagot sa panalangin ng kapayapaan, sapagkat sa bawat pinapatawad ko, may langit na bumubukas, may pusong gumagaling, at may kaluluwang lumalaya. At sa sandaling iyon, mararamdaman mong totoo ang sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sapagkat ang pagpapatawad ay hindi lamang salita, ito ay pamumuhay. At kapag pinili mong isabuhay ito, mararanasan mo na ang mismong langit ay sumasa iyo kahit sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ang panalangin ni Esteban ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ang gabay ng bawat pusong gustong lumaya ngayon. May mga kwento ng pagpapatawad na tila imposibleng mangyari, ngunit kapag narinig mo, mapapaisip ka kung gaano kalalim ang habag ng Diyos. Isang babae ang nakulong sa loob ng maraming taon ng puot matapos patayin ng isang lasing ang kanyang anak. Araw-araw niyang dala ang galit, ang kirot at ang tanong na bakit pinayagan ng Diyos ito. Ngunit isang gabi, sa gitna ng panalangin, bigla niyang naalala ang panalangin ni Esteban. Panginoon, huwag mo silang parusahan. Sa sandaling iyon, tumulo ang kanyang mga luha at sa unang pagkakataon, ipinagdasal niya ang taong pumatay sa kanyang anak. Hindi madali, ngunit sa bawat luha ay may bigat na nabawasan. Pagkaraan ng ilang taon, nakita niya ang lalaking yon. Ngayoy isang taong nagbago sa loob ng bilangguan at nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang halakhak ng kalayaan ay sumilay sa kanyang puso. Sa halip na puot, kapayapaan. Sa halip na sumpa, pagpapala. Ganito gumagana ang kapangyarihan ng panalangin ni Esteban. Kapag pinili mong magpatawad, binabago ng Diyos hindi lang ang taong pinatawad mo, kundi pati ang puso mong minsang sugatan. Tulad ng isang lalaki na nawalan ng negosyo dahil sa kasosyo niyang nanloko sa kanya. Sa halip na maghiganti, pinili niyang ipanalangin ang taong iyon araw-araw. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa paglipas ng panahon, nagbukas ang Diyos ng bagong pintuan, isang negosyo na higit pa sa nawala. At nang malaman niyang bumalik sa Diyos ang kasosyo niyang nanloko, napaiyak siya.
Ang kapatawaran ay hindi laging nakikita agad ang bunga, ngunit laging nagbubunga ng himala. Maging sa Biblia makikita natin ang mga halimbawa ng ganitong uri ng kapatawaran. Si Jose, anak ni Jacob, ay ipinagbili ng sariling mga kapatid bilang alipin. Sinaktan, pinagtaksilan at iniwan, ngunit nang magtagpo silang muli sa Ehipto, hindi galit ang ibinigay niya kundi yakap. Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito kundi ang Diyos, sabi ni Jose. Sa paningin ng tao, siya'y biktima, ngunit sa plano ng Diyos, siya'y tagapagligtas ng kanyang pamilya. Ang kapatawaran niya ang nagligtas sa lahi ng Israel sa gutom. Ganon din si Esteban, ang kanyang panalangin ng pagpapatawad ay nagbukas ng pintuan para sa pagbabagong espiritual ni Pablo, ang dating taga-usig na naging apostol ng biyaya. May isa pang kwento ng isang ina na nawalan ng asawa dahil sa karahasan. Matagal niyang kinasuklaman ang mga gumawa noon at halos sumuko siya sa buhay. Ngunit isang araw, nakarinig siya ng pangangaral tungkol sa kapatawaran ni Esteban. Umiyak siya buong gabi at sa unang pagkakataon, sinabi niya sa Diyos, "Panginoon, tinatanggal ko na ang puot na ito." Kinabukasan, may dumating na sulat mula sa anak niyang matagal nang nawawala. Buhay ito at ligtas. Sa araw na pinakawalan niya ang galit, doon din kumilos ang Diyos upang ibalik ang nawalang pag-asa. Ang mga ganitong patutuo ay hindi katang-isip. Maraming tao ang nakaranas ng ganitong kapangyarihan kapag pinili nilang sundin ang halimbawa ni Esteban. May isang guro na siniraan ng kanyang mga estudyante, halos mawalan ng trabaho. Sa halip na magtanim ng sama ng loob, ipinanalangin niya ang mga batang iyon. Ilang taon ang lumipas, isa sa kanila ang bumalik, umiiyak, humihingi ng tawad, at nagsabing dahil sa kabaitan ng guro, natutunan niyang magtiwala muli sa Diyos. Ang kapatawaran ay parang binhi na kapag itinanim mo, kahit sa lupa ng sakit, tutubo sa anyo ng biyaya. At hindi lang ito totoo sa mga tao noon o sa mga piling banal. Kahit sa ordinaryong buhay ngayon, sa gitna ng kahirapan, may mga taong piniling magpatawad at nakaranas ng himala. Isang lalaki ang matagal na hindi mapatawad ang kanyang ama dahil sa pang-aabandona. Ngunit isang araw, habang nagbabasa ng Gawa 7, napahinto siya sa panalangin ni Esteban. Doon niya naramdaman na kailangan niyang magpalaya. Tumawag siya sa kanyang ama na matagal na niyang hindi kinausap. Sa kabilang linya, isang tinig ng panghihinayang at pag-iyak. At sa sandaling iyon, pareho silang gumaling. Walang sermon, walang paliwanag, tanging patawarin mo ako at pinapatawad na kita. Ganon gumagalaw ang Espiritu ng Diyos, tahimik ngunit makapangyarihan. Kapag pinili mong sundin ang halimbawa ni Esteban, ang kapatawaran mo ay nagiging mensahe ng pag-asa para sa iba. Ang taong nakasakit sa iyo ay maaaring maging instrumento ng pagbabago sa sandaling mapatawad mo siya. At ikaw, na dati biktima, nagiging tagapagpahayag ng biyaya. Tulad ni Esteban na habang namamatay ay naghasik ng buhay sa puso ni Saulo, kaya mo ring maghasik ng bagong simula sa pamamagitan ng pagpapatawad. Hindi mo kailangang maging perpekto upang magpatawad. Kailangan mo lang ng pusong handang sumunod sa Diyos. Kapag ginawa mo ito, mararanasan mong gumagalaw ang langit sa paligid mo. Ang mga tao na dati mong kinamumuhian, magiging paraan ng iyong patutuo. Ang mga sugat na dati mong ikinahiya, magiging kwento ng kagalingan. Sa dulo, mauunawaan mong hindi mo kailanman natalo ang sarili mo sa pagpapatawad. Sa halip, ikaw ang tunay na nagwagi. At sa bawat patunay ng kapatawaran, makikita mo ang isang katotohanang hindi nabubura. Ang panalangin ni Esteban ay buhay pa rin. Sa mga ina, sa mga ama, sa mga anak, sa mga sugatang kaluluwa na araw-araw lumalaban, umiikot ang parehong biyaya. Ang Diyos ay patuloy na bumubulong, kung kaya ni Esteban, kaya mo rin. Sapagkat ang kapatawaran ay hindi huminto sa libingan ni Esteban. Ito'y patuloy na umaagos hanggang sa iyong puso ngayon.
Kapag pinili mong magpatawad, ikaw ay nagiging bahagi ng dakilang kwento ng langit, ang kwento ng Diyos na nagpapalaya sa mga puso sa pamamagitan ng pag-ibig na hindi nagsasawa. Ang panalangin ni Esteban ay hindi lamang isang kwento ng habag, kundi isang pinto papunta sa mas malalim na katotohanang propetiko ng Diyos. Sa bawat salitang Panginoon, huwag mo silang parusahan. May tinig ng langit na bumabalik sa simula ng plano ng kaligtasan, isang plano ng kapatawaran na sinimulan sa krus ni Kristo. Kapag si Esteban ay lumuhod sa gitna ng mga bato, ginampanan niya ang papel ng isang propetang ipinadala upang ipakita sa sangkatauhan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa paghihiganti kundi sa awa. Ang kanyang panalangin ay hindi lamang patotoo ng personal na kabanalan. Ito ay pagpapahayag ng kalooban ng Diyos para sa buong mundo na ang kapatawaran ang magpapalaya sa mga tao mula sa sumpa ng kasalanan at puot. Sa kabuuan ng Biblia, ang mensaheng ito ay paulit-ulit na ipinahayag ng mga propeta. Sa Isaiah 53, inilarawan ng Mesiyas bilang dinala ang ating mga kasalanan at ipinataw sa Kanya ang ating kaparusahan upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan. Biyang parehong espiritu na nagpausal kay Jesus ng Ama, patawarin mo sila, ay siyang espiritong nagpausal kay Esteban ng parehong panalangin. Dito makikita ang propetikong koneksyon. Ang kapatawaran ay hindi aksidenteng birtud, kundi bahagi ng plano ng Diyos mula pa sa simula. Sa bawat henerasyon, tinatawag niya ang kanyang mga anak na maging salamin ng kanyang awa. Kung paanong si Esteban ay naging larawan ni Kristo sa gitna ng kamatayan, gayon din tayo tinatawag na maging larawan ng kanyang biyaya sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kapag tiningnan natin ang kasaysayan ng Israel, makikita nating paulit-ulit na ipinahayag ng Diyos ang kanyang pangakong magpapatawad. Sa Jeremias 31:34, sinabi niya, "Hindi na nila tuturuan ang bawat isa, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at hindi ko na aalalahanin ang kanilang mga kasalanan." Ito ang propetikong ugat ng panalangin ni Esteban, ang pangako ng Diyos na isang araw sa pamamagitan ng dugo ng kordero, ang tao ay magiging ganap na malaya sa kasalanan. At nang ipahayag ni Esteban ang kapatawaran sa mga pumatay sa kanya, tinupad niya ang propesiyang iyon sa pinakamatinding paraan sa pamamagitan ng pag-ibig na hindi sumusuko kahit sa gitna ng kamatayan. Ngayon, kung titingnan mo ang ating panahon, maririnig mo pa rin ang parehong tinig ng mga propeta na nananawagan, magpatawad, sapagkat ang mundo ay nagiging malamig dahil sa puot. Sa mga digmaan sa pagitan ng mga bansa, sa pagkakawatak ng mga pamilya, sa mga puso na puno ng galit, naroon ang panawagan ng langit, bumalik kayo sa aking daan, sapagkat kung walang kapatawaran, walang tunay na kapayapaan. Ang mga propeta noon ay nagsalita ng kapayapaan na darating sa pamamagitan ng Mesiyas. Ngayon, ikaw ang tinatawag ng Diyos upang maging tagapagdala ng kapayapaang iyon. Ang kapatawaran ay may dimensyong propetiko. Ito ay daan ng Diyos upang ipakita ang kanyang paghahari sa mga pusong handang sumuko. Kapag pinili mong magpatawad, ikaw ay nagiging kasangkapan ng katuparan ng kanyang mga salita. Isipin mo, kung walang kapatawaran ni Kristo, walang kaligtasan. Kung walang panalangin ni Esteban, walang Pablo na magiging tagapagdala ng Ebanghelyo. Ganoon din sa iyong buhay. Ang iyong pagpapatawad ay maaaring maging simula ng kaligtasan ng iba. Ang kilos mo ngayon ay maaaring maging sagot sa panalangin ng ibang kaluluwa bukas. Ang mga pangyayaring nakikita natin sa mundo, mga salot, kaguluhan, gutom, kawalan ng pag-asa, ay bahagi ng dakilang larawang propetiko na nagpapaalala sa atin ng pangangailangang bumalik sa Espiritu ng Diyos. At ang Espiritong iyon ay hindi galit, kundi habag. Sa Apokalipsis, makikita nating sa huling araw, tatawagin ng Diyos ang mga pinatawad at marurunong magpatawad bilang kanyang mga anak. Sila
ang maghahari kasama ng kordero, sabi ng kasulatan. Ang mga pusong marunong magpatawad ay tinatakpan ng kapangyarihan ng langit sapagkat sa kanila nabubuhay ang mismong kalikasan ng Diyos. Kapag iniisip mo ang mga pangako ng Diyos, hindi mo maaaring ihiwalay ang kapatawaran sa plano ng kaligtasan. Sa bawat propeta may mensaheng paulit-ulit, magsisi, magpatawad at bumalik sa Diyos. Si Isaias ay sumigaw sa disyerto. Si Jeremias ay umiyak sa mga guho ng Jerusalem. Si Daniel ay nanalangin para sa kapatawaran ng bayan. At si Esteban ay lumuhod upang ipakita na ang lahat ng ito ay natupad kay Kristo. Kaya't kapag pinili mong magpatawad, nakikibahagi ka sa iisang plano, ang plano ng Diyos na gawing bago ang sanlibutan sa pamamagitan ng pag-ibig. At sa bawat panahon ng kaguluhan, patuloy na binubuksan ng Diyos ang mga mata ng kanyang mga anak upang makita na ang kanyang propesiya ay buhay. Huwag mong gantihan ang masama ng masama, kundi daigin mo ang masama ng mabuti. Ito ay hindi lamang utos, kundi propetikong babala, sapagkat darating ang panahon na ang mga pusong hindi marunong magpatawad ay lalong manlalamig, ngunit ang mga pinili ang daan ng habag ay magiging liwanag sa kadiliman. Sa lahat ng ito, malinaw ang mensahe ng langit. Ang panalangin ni Esteban ay hindi natapos sa kanyang kamatayan. Ito ay nananatiling propetikong paalala na sa bawat henerasyon may mga anak ng Diyos na tatawaging mamuhay sa parehong espiritu, ang espiritu ng kapatawaran na nagpapalaya, nagpapagaling at nagbubukas ng daan para sa paghahari ng Diyos sa puso ng tao. At kapag pinili mong sundin ang halimbawa ni Esteban, nagiging bahagi ka ng dakilang plano ng kalangitan, isang plano na nagsimula sa krus, dumaan sa mga propeta at patuloy na isinusulat sa buhay ng bawat isa na marunong magsabi, Panginoon, huwag mo silang parusahan. Sa sandaling iyon, maririnig mo ang tinig ng Diyos sa iyong kaluluwa, katulad ng sinabi niya kay Daniel at kay Isaias. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Sapagkat sa bawat pusong marunong magpatawad, naroroon ang presensiya ng Diyos. At sa bawat panalangin ng habag, naroroon ang kapangyarihang propetiko na magpapabago sa mundo. Marahil sa puntong ito may tanong na sumisibol sa puso mo. Kung totoo ang kapangyarihan ng pagpapatawad, bakit tila walang pagbabago? Bakit kahit ilang ulit na akong nagpatawad, masakit pa rin? Iyan ang kirot na hindi agad nawawala. Ang tanong na matagal nang bumabagabag sa maraming mananampalataya. Katulad mo, marami rin ang humaharap sa parehong labanan, ang pagitan ng paniniwala sa pangako ng Diyos at ang realidad ng sakit na tila walang katapusan. Totoo, mahirap magpatawad kapag paulit-ulit kang sinasaktan. Totoo rin, nakakapagod maghintay ng hustisya kapag tila tahimik ang langit. Ngunit dito pumapasok ang lihim ng pananampalataya. Ang pananampalatayang handang magtiwala kahit walang paliwanag at magpatawad kahit walang kapalit. Ang mga tanong na bakit parang hindi kumikilos ang Diyos ay hindi bago. Si Job ay umiyak, si Jeremias ay nagreklamo, si Habakuk ay sumigaw. Hanggang kailan, Panginoon? Kahit ang mga pinakamatapat na lingkod ng Diyos ay nakaramdam ng pagdududa. Ngunit sa bawat kwento, may isang mensaheng paulit-ulit. Hindi kailanman tumigil ang Diyos sa kanyang mga pangako. Minsan, ang katahimikan niya ay hindi tanda ng kawalang pakialam, kundi pagsubok ng lalim ng iyong pagtitiwala. Kapag tahimik ang Diyos, kadalasan ay nagtuturo siya. At sa panahong tila walang sagot, tinuturuan kanyang patawarin, hindi dahil sa nararamdaman mo, kundi dahil sa sino siya. Isipin mo si Abraham. Ipinangako sa kanya ng Diyos ang isang anak, ngunit ilang dekada siyang naghintay bago ito natupad. Si Jose, bago naging pinuno ng Ehipto, ay nakulong at pinagtaksilan. Ang bayan ng Israel ay naglakbay sa disyerto ng 40 taon bago makarating sa lupang pangako. Lahat sila'y may panahon ng paghihintay, ng pagkalito ng tanong na nasaan ka, Panginoon.
Ngunit sa dulo ng bawat kwento, ang Diyos ay tapat. Ganon din sa iyo. Maaring ngayon, ang sugat ay sariwa pa, ang luha ay hindi pa natutuyo, ngunit huwag mong isipin na nakalimutan ka ng Diyos. Ang kanyang katahimikan ay paghahanda para sa kagalingan. Kapag sinabing magpatawad, hindi ibig sabihin ay biglang mawawala ang sakit. Ang pagpapatawad ay hindi pindutan ng emosyon, ito ay proseso ng kaluluwa. Minsan kailangan mong ulitin araw-araw, Panginoon, pinapatawad ko siya, kahit hindi mo pa nararamdaman, kahit nananatili pa ang kirot. Sapagkat sa bawat pagbigkas, unti-unting pinapalambot ng Diyos ang puso mo. Ang kapatawaran ay hindi laging isang beses na desisyon, ito ay paglalakbay. At sa bawat hakbang naroroon ng Diyos, dahan-dahang tinatanggal ang lason ng puot na matagal nang kumapit sa loob mo. Ngunit may mga sandaling parang sumisigaw ang tanong, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan mo kailangang patawarin ang taong ayaw magbago? Hanggang kailan mo kailangang umunawa sa mga hindi marunong umunawa? Ang sagot ay nakapaloob sa mismong puso ng Ebanghelyo, hanggang sa mawala ang bigat sa puso mo, hanggang sa ang sugat ay maging peklat na patunay ng kabutihan ng Diyos, hanggang sa makita mo na hindi mo kailangang maging hukom sapagkat may Diyos na mas makatarungan kaysa sayo. Sa ganitong mga sandali, alalahanin ang mga salita sa Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon, bagaman nagluluwat, hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating. Kapag tila wala pang sagot, tandaan mong hindi pa tapos ang kwento. Ang kapatawaran ay bahagi ng plano ng Diyos upang palayain ka bago pa man dumating ang katarungan. Sapagkat kung minsan, ang tunay na himala ay hindi ang makita mong humihingi sila ng tawad, kundi ang maranasan mong wala ka ng galit kahit hindi pa nila ginagawa iyon. Marami ang nagkakamali ng pag-unawa sa pangako ng Diyos. Iniisip ng ilan na kapag nagpatawad sila, agad darating ang gantimpala, ang kaginhawaan, ang hustisya, ang pagbangon. Ngunit sa Biblia, ang mga pangako ng Diyos ay laging dumadaan sa proseso. Si Noe ay naghintay ng taon bago bumaba ang tubig. Si David ay tinakbuhan bago maupo sa trono. Si Jesus ay tumahimik bago muling nabuhay. Kaya't kung ikaw ay nasa gitna ng katahimikan, huwag kang panghinaan ng loob. Ang Diyos ay gumagalaw sa likod ng tabing, hinuhubog ang puso mong maging tulad niya, mapagpatawad, matiisin at handang magmahal kahit mahirap. Tandaan mo rin na hindi lahat ng hinihiling mo ay pangako ng Diyos. May mga bagay na gusto natin, ngunit hindi iyon ang kanyang plano. Ngunit kapag sinabi ng Diyos na patatawarin kita, iyon ay pangakong hindi nababali. At kapag tinawag kanyang magpatawad, ibig sabihin ay binigyan kanya ng kakayahan para gawin ito. Hindi kanya uutusan ng bagay na imposible. Sa bawat luha na pumapatak, may lakas na ibinubuhos niya. Sa bawat pagsuko, may kagalingang inilalapit niya. Kaya't huwag mong ikahiya ang iyong mga tanong. Ang Diyos ay hindi nasisindak sa iyong pagdududa. Ang kanyang mga kamay ay bukas pa rin kahit sa mga pusong nanghihina. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang wala ka ng sakit, kundi kaya mong magmahal sa kabila ng sakit. At sa bawat araw na pinipili mong patawarin, kahit isang hakbang lang, naririnig ng langit ang iyong panalangin. Kapag nararamdaman mong tila walang pagbabago, alalahanin ang larawan ni Esteban. Binato siya hanggang sa mamatay, ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang langit na bukas. Ibig sabihin, sa gitna ng pinakamasakit na sandali, doon madalas nagpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Marahil ngayon, hindi mo pa nakikita ang bunga ng iyong pagpapatawad, ngunit darating ang araw na maiintindihan mo. Ang panalangin mong, Panginoon, patawarin mo sila, ay hindi nawala sa hangin. Ito ay umakyat sa langit at doon binibilang ng Diyos bilang ginto. Kaya kapag muli kang dinalaw ng sakit ng nakaraan, huwag mong hayaang muling maghari ang galit.
Sa halip, ipaalala mo sa sarili mo ang katotohanan. Ako ay pinatawad ng Diyos, kaya kaya ko ring magpatawad. Sapagkat sa dulo ng lahat ng ito, hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Ang kailangan mo lang ay magtiwala na ang kanyang mga pangako ay tapat at sa kanyang oras, ang bawat sugat ay gagaling, ang bawat kirot ay mapapalitan ng kapayapaan at ang bawat luha ay magiging patunay ng kanyang kabutihan. Ngayon na nauunawaan mo ang lalim ng panalangin ni Esteban at ang kapangyarihan ng pagpapatawad, panahon na para isabuhay mo ito. Sapagkat walang saysay ang kaalamang hindi nagiging kilos at walang saysay ang pananampalatayang walang gawa. Ang kapatawaran ay hindi lamang salita na binibigkas. Ito ay disiplina ng puso na kailangang paulit-ulit mong isabuhay hanggang sa maging likas sayo. At ang unang hakbang ay ito, tanggapin mo na ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kung karapat-dapat sila, kundi tungkol sa kung gaano kalaki ang biyayang tinanggap mo mula sa Diyos. Kapag inalala mong ikaw mismo ay pinatawad ng Panginoon sa mga pagkakamaling hindi mo kayang bayaran, doon magsisimula ang lakas mong magpatawad. Unang hakbang, isulat mo ang pangalan ng mga taong nakasakit sa iyo. Huwag kang matakot ilista kahit masakit. Ilagay sa papel ang lahat ng galit na pilit mong itinatago. Pagkatapos, sa tabi ng bawat pangalan, isulat mo ang salitang pinapatawad ko, hindi dahil madali, kundi dahil gusto mong lumaya. Habang ginagawa mo ito, mararamdaman mong may laban sa loob mo. Ang laman ay ayaw, ngunit ang espiritu ay nag-uutos. Sa sandaling matapos mo, ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin sa Diyos, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Hindi ko kayang magpatawad sa sarili kong lakas, ngunit sa iyo, kaya ko. Iyon ang unang hakbang ng tunay na kalayaan. Ikalawang hakbang, simulang ipanalangin araw-araw ang mga taong iyon. Oo, kahit masakit, kahit ayaw mo, kahit hindi mo pa nararamdaman ang pagbabago. Sapagkat sa bawat panalangin, unti-unting nababasag ang mga pader ng poot. Maaaring sa una, puro luha lang ang mailabas mo, ngunit tandaan mo, sa harap ng Diyos, kahit ang luha ay wika ng kapatawaran, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko sila nauunawaan, pero nauunawaan mo ako. Tulungan mo akong palayain ang puso ko. Sa bawat araw na ipagdarasal mo sila, mapapansin mong nag-iiba ang timpla ng iyong kaluluwa. Ang bigat ay gumagaan, ang sugat ay nagsisimulang maghilom. Ikatlong hakbang, basahin at ipahayag ang salita ng Diyos tungkol sa kapatawaran. Araw-araw, buksan mo ang iyong Biblia at ipahayag ang kanyang mga pangako. Sabihin mo, ang Panginoon ay mahabagin at mapagpatawad, hindi siya madaling magalit. Awit 103:8. Ulitin mo ito hanggang sa manampalataya ang iyong espiritu. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi galing sa emosyon, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang bawat talata ay parang langis na ipinapahid sa sugat mo. Unti-unting pinapagaling, unti-unting binabalik ang lakas ng iyong puso. Ikaapat na hakbang, palitan ang mga alaala ng sakit ng mga gawa ng kabutihan. Kapag naalala mo ang ginawa nila sa halip na magalit, ipanalangin mo ang kanilang kabutihan. Kapag nakikita mo silang pinagpapala, huwag ka nang mainggit o magtampo. Sa halip, magpasalamat ka dahil ang Diyos ay Diyos ng hustisya at kabutihan. Kapag dumating ang tukso na maghiganti o magsalita ng masama, huminga ka ng malalim at sabihin, hindi na ako alipin ng galit. Ako ay anak ng Diyos at pinili kong magpatawad. Ang ganitong disiplina ay hindi madali, ngunit ito ang maghuhubog sa iyong kaluluwa upang maging tulad ni Kristo. Ikalimang hakbang, magpasalamat. Oo, magpasalamat kahit sa mga taong nakasakit sa iyo, sapagkat sa pamamagitan nila, natutunan mong lumapit sa Diyos. Sa kanilang mga pagkakamali, natutunan mong umasa lamang sa Kanya. Kapag natutunan mong magpasalamat sa gitna ng sakit, doon mo mararanasan
ang tunay na kalayaan. Hindi mo na kailangang maghintay ng hustisya upang sumaya, sapagkat ang kapayapaan ay hindi na nakabatay sa tao, kundi sa Diyos na nananahan sa iyo. Ika-6 na hakbang, itaguyod ang kapatawaran sa iyong araw-araw na pamumuhay. Kapag may bagong taong nakasakit sa iyo, huwag mong hayaang maipon muli ang puot. Kaagad mong ialay sa Diyos ang sakit at sabihin, Panginoon, tinatanggap ko ang leksyong ito. Tulungan mo akong magpatawad tulad ng ginawa mo noon. Sa ganitong paraan, hindi na muling makakulong ang puso mo. Ang kapatawaran ay magiging lifestyle, hindi na lamang reaksyon. Sa paglalakbay na ito, alalahanin mong hindi mo kailangang maging perpekto bago magsimulang magpatawad. Kailangan mo lang maging tapat sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya araw-araw, Panginoon, ituro mo sa akin ang daan ng kapayapaan, at makikita mong unti-unting binabago niya ang iyong mga paningin mula sa paghihiganti tungo sa habag, mula sa sakit tungo sa kagalingan, mula sa galit tungo sa pag-ibig. Kung gusto mong maranasan ang himalang naranasan ni Esteban, gawin mo ang mga hakbang na ito ng buong puso. Bago ka matulog, ilapit mo sa Diyos ang bawat alaala ng nakaraan. Sabihin mo, Panginoon, inilalagay ko sa mga kamay mo ang lahat ng ito. Patawarin mo sila at tulungan mo akong tuluyang lumaya. Gumising kinabukasan na may bagong pag-asa, sapagkat bawat umaga ay pagkakataong muling magmahal, muling magsimula, muling magpatawad. Sa huli, alalahanin mong ang pagpapatawad ay hindi simpleng aksyon. Ito ay pakikilahok sa himala ng Diyos. Kapag pinili mong magpatawad, tinatanggap mo ang kalayaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapatawaran ay kapangyarihan. Kapangyarihang magpagaling ng sarili, kapangyarihang magligtas ng iba, at kapangyarihang baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Kaya ngayon, sa mismong sandaling ito, gawin mo itong panata, hindi ko nahahayaang ang galit ang mamuno sa puso ko. At pinipili kong magpatawad sapagkat ako ay pinatawad ng Diyos. Ipagdasal mo ito araw-araw hanggang maging totoo sa iyo, sapagkat ang bawat hakbang ng kapatawaran ay hakbang papalapit sa langit. At kapag dumating ang araw na maramdaman mong wala ka ng bigat, malalaman mong nakamit mo na ang isa sa pinakadakilang himala ng buhay, ang kalayaang ibinibigay lamang ng Diyos sa mga pusong marunong magpatawad. Ngayon ay oras na upang hindi lamang pakinggan ang mensahe, kundi isabuhay ito. Panahon na upang kumilos, upang ilapit sa Diyos ang lahat ng sugat at sakit na matagal mo nang pasan. Hindi aksidente na narinig mo ang panalangin ni Esteban ngayon. Ito ay paanyaya mula sa langit para sa iyo. Ang Diyos ay humihiling sa iyo ng isang hakbang. Isuko mo ang bigat, bitawan mo ang galit, at hayaang ang kapatawaran ang maging daan mo tungo sa kalayaan. Sapagkat ang mga salitang narinig mo ay hindi lamang para sa isipan. Ito ay para sa puso mong matagal nang naghahanap ng pahinga. Isipin mo ngayon ang mga taong nakasakit sa iyo, ang mga pangalan na ayaw mong banggitin, ang mga alaala na ayaw mong balikan. Dalhin mo silang lahat sa harap ng Diyos. Isara mo ang iyong mga mata at hayaang marinig ng iyong kaluluwa ang tinig ng Espiritu Santo na nagsasabing, Anak, oras na para lumaya. Huminga ka ng malalim. Sa bawat paghinga, isipin mong inilalabas mo ang lason ng galit, at sa bawat pagbuga, pumapasok ang kapayapaan ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, binibitawan ko na, hindi ko na kayang dalhin ito mag-isa. Ngayon, sa katahimikan ng iyong puso, ulitin mo sa Kanya ang panalangin ni Esteban, Panginoon, huwag mo silang parusahan. Hayaan mong ang mga salitang ito ay maging ilaw sa dilim ng iyong isip, at bawat pagbigkas ay maging pagputol ng tanikala na matagal ka nang gumagapos. Kung kaya ni Esteban, kaya mo rin, sapagkat ang parehong espiritu na nasa kanya ay nasa iyo rin ngayon. Ang kapatawaran ay hindi gawa ng laman, ito ay bunga ng espiritu. Kaya't huwag mong hintayin ang tamang pakiramdam,
kumilos sa pananampalataya at ang emosyon ay susunod. Sa sandaling ito, maraming puso sa buong mundo ang sabay-sabay na nakikinig, nananalangin at lumalapit sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. May libo-libong kaluluwang tulad mo ang naghahangad ng kalayaan. Kaya't kapag binibigkas mo ngayon ang mga salitang, Panginoon, pinapatawad ko sila, may mga luha ring pumapatak sa iba't ibang lugar at ang langit ay tumutugon. Sa piling ng Diyos, walang lumalapit na hindi pinakikinggan. Ngayon, ilapit mo rin sa Diyos ang mga lugar ng iyong buhay na gustong mong pagalingin, mga sugat ng pagkabigo, mga alaala ng pagtataksil, mga taong hindi mo na kaya pang lapitan. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ito ang aking puso. Linisin mo ito. Palitan mo ang galit ng pag-ibig at ang sakit ng kapayapaan. Habang binabanggit mo ito, isipin mong inilalagay mo sa paanan ni Kristo ang lahat ng iyong dalahin. At makikita mong ang bigat na dati mong pasan ay unti-unting nawawala. Ngayon ay oras na rin upang manalangin para sa mga taong nakasakit sa iyo. Oo, ipanalangin mo sila. Sabihin mo, Panginoon, pagpalain mo sila, baguhin mo sila, tulad ng pagbabago mong ginagawa sa akin. Ang panalangin ng pagpapala para sa kaaway ay isa sa pinakamataas na antas ng pagsunod sa Diyos. At kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong ang Espiritu Santo ay kumikilos sa iyo, binubuksan ang iyong puso, pinapalitan ng pait ng kabutihan, ang galit ng liwanag. Ngayon, kung may bagay kang matagal ng kinikimkim, isang kasalanan, isang lihim, isang hiya, ito na ang sandali upang isuko mo rin iyon. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako tulad ng pagpapatawad mo sa kanila. Sapagkat hindi ka pwedeng magpatawad nang hindi mo muna tinatanggap ang sariling kapatawaran ng Diyos. Kapag pinatawad mo ang sarili mo, saka mo mararanasan ang ganap na kalayaan. Habang nananalangin ka, isipin mong ang bawat luha ay binabasa ng Diyos. Wala ni isa mang tulo ng luha ang nasasayang. Ang bawat paghinga ng pagsuko ay tinatanggap niya bilang pagsamba. Ngayon ay oras na para muling manampalataya. Tumayo ka sa pananampalataya at sabihin mo, Panginoon, hindi ko alam kung paano mo gagawin, pero naniniwala akong kaya mong pagalingin ang lahat. Kung maaari, ilagay mo ang iyong kamay sa dibdib mo. Maramdaman mo ang tibok ng puso mo. Iyan ay patunay na buhay ka pa, na may layunin pa ang Diyos sa iyo. At ang layuning iyon ay hindi mabubuo kung hindi mo bubuksan muli ang puso mo sa pag-ibig. Sabihin mo, Panginoon, mula ngayon, ako ay lalakad sa kapayapaan. Hindi na ako magpapaalipin sa sakit. Pinipili kong magpatawad, pinipili kong magmahal, pinipili kong sumunod sa iyo. Ngayon ay panahon ng pananampalataya, panahon ng paglaya, panahon ng pagbabago. Hindi mo kailangang maghintay ng bukas, maaari itong magsimula ngayon. Kung nararamdaman mo ang bigat na bumababa sa iyo, iyon ay ang Diyos na kumikilos, sapagkat sa sandaling pinili mong magpatawad, naganap ang himala. Ngayon, habang tinatapos mo ang panalangin ito, sumigaw sa iyong espiritu, malaya na ako, sapagkat sa mata ng Diyos, tunay na kalayaan ang makamtan mo. At kung gusto mong patunayan ang pananampalatayang ito, isulat sa mga komento ng iyong puso o kahit sa mismong labi mo ngayon, pinapatawad ko sapagkat ako ay pinatawad ng Diyos. Iyan ang iyong patotoo. Iyan ang iyong unang hakbang sa bagong kabanata ng iyong buhay. At sa huling sandaling ito ng pagninilay, tandaan mo, ang panalangin ni Esteban ay hindi lang kwento. Ito ay utos, ito ay paanyaya, ito ay buhay. At kung tutugon ka ngayon, maririnig mo sa langit ang tinig ng Diyos na nagsasabing, Anak, magaling ka na, malaya ka na, magsimula kang muli. Isara mo ngayon ang iyong mga mata, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at huminga ng malalim. Ito ang sandali ng pakikipagtagpo mo sa Diyos, ang sandali ng panalangin na hindi lamang naririnig sa labi, kundi tumatagos hanggang sa kaluluwa. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, narito ako.
Dumating ako sa iyong harapan, dala ang lahat ng bigat, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng hindi ko kayang bitawan. Ngunit ngayon, sa iyong pangalan, pinipili kong lumaya. O Diyos na dakila at tapat, salamat sa iyong salita na nagbigay liwanag sa gitna ng aming dilim. Salamat sa halimbawa ni Esteban na nagpatunay na posible ang kapatawaran kahit sa gitna ng pagdurusa. Ngayon, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo bilang iyong mga anak. Kami na minsang nasugatan, nalito at nagduda ay muling lumalapit upang tanggapin ang kapayapaan na mula sa iyo lamang nagmumula. Sa oras na ito, binubuksan namin ang aming puso at idinarasal namin ang panalangin ito. Panginoon, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ama sa langit, hinahawakan namin ang iyong pangako sa awit 30 na ikaw ay malapit sa mga pusong wasak at inililigtas mo ang mga durog ang espiritu. Panginoon, narito ang aming mga puso. Narito ang mga sugat ng nakaraan, ang mga pangalang nagdulot ng kirot, ang mga alaala ng pagtataksil, ang mga gabing puno ng luha. Sa oras na ito, isinusuko namin ang lahat sa iyo. Linisin mo kami, O Diyos. Palitan mo ang pait ng kapayapaan at ang galit ng pag-ibig. Tulad ni Esteban, nais naming masabing, Panginoon, huwag mo silang parusahan, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa iyong kadakilaan. Panginoon, idinadalangin namin ang bawat pamilya na pinaghihiwalay ng sama ng loob. Ibalik mo ang pagkakaisa. Pagalingin mo ang mga magulang at anak na matagal nang hindi nag-uusap. Ipagkaloob mo sa bawat tahanan ng espiritu ng kapayapaan. Idinadalangin namin ang mga kaibigan na nagkasakitan, ang mga mag-asawang nawalan ng tiwala, ang mga magkakapatid na naglayo dahil sa inggit o alitan. O Diyos, ikaw ang Diyos ng pagkakasundo. Tulungan mo kaming buuin ang mga tulay na nasira ng puot. Ngayon, idinadalangin namin ang mga puso naming pagod. Marami sa amin, Panginoon, ay nasanay ng mabuhay na may sakit sa loob. Ngunit sa oras na ito, ipinapahayag namin na sapat na. Wala nang puwang ang galit sa pusong nilinis mo. Sa ngalan ni Jesus, tinatanggap namin ang kapatawaran at ipinapasa namin ito sa iba, sapagkat ang kapatawaran ay biyayang hindi dapat itago kundi ipamahagi. Panginoon, idinadalangin din namin ang mga taong nakasakit sa amin. Oo, sila na minsang nagdulot ng luha. Sila na minsang naging dahilan ng aming mga gabi ng paghihirap. Ama, hindi namin sila kayang mahalin sa sarili naming lakas, ngunit sa pamamagitan ng iyong espiritu, kaya naming ipanalangin, pagpalain mo sila, O Diyos. Buksan mo ang kanilang mga mata upang makilala ka, ibalik mo sila sa iyong liwanag, sapagkat alam naming kapag sila'y nagbago, higit na lumalawak ang iyong kaharian. Ngayon, O Panginoon, idinadalangin namin ang aming sariling mga kasalanan. Patawarin mo kami sa mga panahong kami rin ang nakasakit, sa mga salitang nasabi naming walang pagmamahal, sa mga puso naming tumigas sa halip na umunawa. Linisin mo kami ng iyong dugo, Panginoon. Tulad ng sinasabi sa 1 Juan 1:9, kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin. Tinatanggap namin ang iyong kapatawaran ngayon. Espiritu Santo, kumilos ka sa bawat tahanan na nakikinig ngayon. Ihipan mo ang hangin ng kagalingan. Hayaan mong ang bawat silid ay mapuno ng iyong presensya. Buuin mong muli ang mga pusong durog. Gamutin mo ang mga sugat na hindi nakikita. Palitan mo ng liwanag ang bawat bahagi ng kaluluwang nababalot ng dilim. Panginoon, idinadalangin namin ang aming bansa, ang aming mga simbahan at ang buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, itanim mo ang binhi ng kapatawaran. Sa halip na galit, ituro mo sa amin ang awa. Sa halip na paghihiganti, ituro mo ang pag-ibig. Hayaan mong ang panalangin ni Esteban ay maging panalangin din namin. Panginoon, huwag mo silang parusahan. Ngayon, sabay-sabay naming binibigkas. Panginoon,
Kami ay nagpapatawad. Pinapatawad namin ang aming sarili. Pinapatawad namin ang iba. At tinatanggap namin ang kapatawaran mo. Hayaan mong ang mga salitang ito ay maging deklarasyon ng kalayaan. Sapagkat kung sino ang pinalaya ng anak, siya ay tunay na malaya. At ngayon, Panginoon, sa katahimikan ng aming mga puso, itinataas namin ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Sabihin mo sa Diyos, Ama, ang lahat ay sa iyo na. Wala na akong galit, wala nang takot, wala nang poot. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat. Sa sandaling ito, maririnig mo sa iyong espiritu ang tinig ng Diyos na nagsasabing, Anak, pinatawad na kita. Kalayaan mo ay ganap. O Diyos, tanggapin mo ang aming papuri. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong salita, salamat sa iyong kapatawaran na walang hanggan. Ngayon, habang itinatapos namin ang panalangin ito, sabay naming ipinapahayag, Aming Ama, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kaluwalhatian magpakailanman. At kung naniniwala ka na tinanggap mo na ang kalayaang ito, sabihin mo ngayon sa pananampalataya, Amen, ako'y pinatawad. Amen, ako'y pinalaya. Amen, ako'y anak ng Diyos. Sapagkat sa sandaling iyon, ang langit ay nakikinig at ang iyong kaluluwa ay sumasabay sa awit ng mga anghel na nagsasabing, Purihin ng Diyos, sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat magpakailanman. Tahimik ngayon ang paligid, ngunit sa loob mo ay may bagong himig, ang himig ng kalayaang dulot ng kapatawaran. Ramdam mo na parang may tinanggal na bigat sa iyong dibdib, na ang bawat hinga ay mas magaan, at ang bawat tibok ng puso ay may kapayapaang hindi mo maipaliwanag. Iyan ang gawa ng Diyos. Iyan ang bunga ng panalangin at pagsuko. Sapagkat kapag pinili mong magpatawad, hinayaan mong ang Diyos ang maging hari sa iyong puso. At kapag siya ang namuno, ang kapayapaan ay kusang dumadaloy. Ngayon, pakinggan mo ang tinig ng Panginoon na bumubulong sa iyong kaluluwa. Anak, ako'y kasama mo. Hindi mo na kailangang maghanap ng hustisya sa kamay ng tao sapagkat hawak na ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang bawat luha na pumatak, bawat gabing walang tulog, bawat kirot na tiniis mo, lahat iyon ay nakita niya. At ngayon, pinapalitan niya ng pag-asa. Sa Jeremias 29:11, sinabi niya, Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong pawang mabuti, hindi masama, upang bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Ang pangako ng Diyos ay hindi napuputol kahit gaano kalalim ang sugat. Sa katunayan, doon pa siya madalas gumawa ng pinakamalalim na himala. Kung minsan, inaakala nating tapos na ang lahat dahil nasaktan tayo. Pero sa Diyos, ang bawat luha ay simula ng panibagong yugto. Hindi niya hinahayaan na masayang ang bawat kirot. Ginagamit niya ito bilang lupa kung saan tutubo ang bagong pag-ibig, bagong pananampalataya at bagong kalakasan. Kaya kung dati ay puno ng pait ang puso mo, ngayon ay punuin mo ito ng pasasalamat. Sabihin mo, Panginoon, salamat dahil kahit masakit, tinuruan mo akong magpatawad. Ang ganitong puso ay kayamanan sa kaharian ng langit. At habang nagpapatuloy ka sa paglalakbay na ito, tandaan mo, ang Diyos ay hindi lumalayo sa mga pusong sugatan. Sa Isaiah 41:10 sinabi niya, Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Iyan ang pangako mo ngayon. Kapag muling bumalik ang mga alaala ng sakit, huwag kang mangamba. Hindi iyon para muling masaktan ka, kundi upang ipaalala sa iyo kung gaano kalayo ka na sa biyaya ng Diyos. Ang dating sugat ay naging patunay ng kagalingan. Ang dating luha ay naging pataba ng pananampalataya. Ngayon, isipin mo ang iyong hinaharap. Isipin mong lumalakad ka sa liwanag ng Diyos. Wala nang tanikala, wala nang galit, wala nang takot. Sa bawat hakbang mo, mararamdaman mong may lakas kang hindi mo taglay noon. Ang lakas ng isang pusong pinalaya ng kapatawaran.
sapagkat ang mga pinatawad ng Diyos ay hindi lamang pinagaling. Sila rin ay ginawang daluyan ng kagalingan ng iba. Kaya ngayon, hayaan mong ang iyong buhay ay maging patotoo. Kung paano ka pinalaya ng Diyos, gayon mo rin ituro sa iba ang daan ng kapayapaan. Kung may oras na muli kang madadapa, huwag mong akalaing bumalik ka sa dati. Ang proseso ng pagpapatawad ay parang paghinga araw-araw. Kailangan mong gawin upang manatiling buhay sa Espiritu. Kapag may taong muling nakasakit, alalahanin mo si Esteban. Alalahanin mo kung paanong sa gitna ng mga bato, siya ay lumuhod at nanalangin. Hindi siya tinugon ng Diyos sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng kaluwalhatian. At ganoon din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Ang mga sugat mo ay magiging liwanag na magpapaalala sa mundo na may kapangyarihan sa pagpapatawad. Ngayon, hayaang pumasok sa iyong isip ang mga salita mula sa 2 Korinto 1:20, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay natutupad kay Kristo. Ang ibig sabihin, walang salita ng Diyos ang babalik na walang katuparan. Ang kanyang pangako ng kapayapaan ay para sa iyo. Ang kanyang pangako ng kalayaan ay para sa iyo. Ang kanyang pangako ng bagong simula ay para sa iyo. Kaya't sa bawat araw na lilipas, huwag mong kalimutan ng mga salitang ito. Ako ay pinatawad, kaya kaya kong magpatawad. Ang kapatawaran ay hindi wakas. Ito ay simula. Simula ng bagong pagkatao, bagong pananampalataya, bagong pag-asa. Ang sakit na minsang bumihag sa iyo ay ginamit ng Diyos upang ihanda ka sa mas mataas na layunin. At habang tinatanggap mo ang kanyang kapayapaan, hayaang maging musika sa iyong puso ang kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang kanyang oras ay laging tama. Ang kanyang kamay ay laging gumagalaw kahit hindi mo nakikita. Kaya ngayon, ngumiti ka, sapagkat ang liwanag ng langit ay sumisikat muli sa iyong buhay. Hindi mo kailangang takasan ang nakaraan sapagkat ito ay bahagi ng kwento kung paano ka pinagaling ng Diyos. Ang bawat sugat na minsang nagdulot ng luha ay magiging marka ng biyaya na magpapaalala sa iyo na totoo ang Diyos, na tapat ang kanyang pag-ibig at na walang sakit na hindi niya kayang gawing daan patungo sa kalayaan. Kapayapaan sa iyong puso ngayon. Iyan ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Maging payapa ka dahil ang laban ay tapos na. Ang Diyos ang nagwagi. At sa panibagong buhay na ito, lakaran mo ang araw-araw na may panibagong tiwala, panibagong pag-ibig, at panibagong kapayapaan. Sapagkat kung paanong tinawag niya si Esteban sa langit, tinatawag ka rin niya ngayon upang mabuhay sa lupa na may puso ng langit. Pusong marunong magpatawad, pusong marunong magmahal, pusong kayang magsabing, "Salamat Panginoon, ako'y malaya na." Ngayon, habang dahan-dahang bumabalik ang katahimikan, alalahanin mo ang lahat ng iyong narinig at naranasan. Ang panalangin ni Esteban ay hindi lamang kwento ng isang lalaking namatay sa pananampalataya, kundi kwento ng isang kaluluwang piniling magpatawad upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sa lahat ng sandaling ito, natutunan mong ang kapatawaran ay hindi kahinaan, kundi lakas, hindi pagtatapos, kundi simula. Sapagkat sa bawat Panginoon, huwag mo silang parusahan, may kalayaang bumubukas, may pag-asang muling sumisibol. Ang mensaheng ito ay simple ngunit malalim. Ang pagpapatawad ay daan ng kalayaan. Kung paano pinatawad ka ng Diyos, ganoon mo rin kailangang patawarin ng iba. At sa tuwing ginagawa mo iyon, muling bumubukas ang langit sa iyong buhay. Ang bawat sugat ay nagiging pintuan ng biyaya at ang bawat alaala ng sakit ay nagiging patutuo ng kabutihan niya. Kaya ngayon, alalahanin mo ang pangako na hawak mo mula sa simula, na sa bawat pusong handang magpatawad, ang Diyos ay nananahan. Kung may iisang bagay kang dapat dalhin mula sa mensaheng ito, ito ay ito. Hindi mo kailangang manatiling bihag ng nakaraan. Ang Diyos ay may bagong umaga para sa iyo.
Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang dinanas mo, sapagkat sa sandaling pinili mong magpatawad, tinapos ng Diyos ang gabi ng iyong kalungkutan. Sa awit 36 sinasabi, sa gabi tumatahan ang pagluha, ngunit sa umaga ay dumarating ang kagalakan, at ang umagang iyon ay dumating na sa puso mong natutong magpalaya. Ngayon, huminga ka ng malalim at tanggapin ang kapayapaan ng Diyos. Isipin mong hawak niya ang iyong kamay gaya ng ginawa niya kay Esteban at sinasabi sa iyo, tapos na anak, ako ang magtatanggol sa iyo, maging payapa ka. Hindi mo na kailangang lumingon ng may pait sapagkat sa bawat hakbang mo mula rito, kasama mo ang Diyos. Kaya bago mo isara ang video na ito, nais kong ipaalala sa iyo, ang mensaheng ito ay hindi para itago. Ibahagi mo ito. Maraming puso ngayon ang nangangailangan ng kapatawaran, ng pag-asa, ng liwanag na nasa iyo na ngayon. Ipadala mo ito sa isang kaibigan, isang kapamilya, o kahit sa isang taong nakasakit sa iyo. Sapagkat minsan, ang isang mensahe ng pag-ibig ay sapat para baguhin ang isang buhay. Kung naramdaman mong kumilos ang Diyos sa puso mo, isulat sa mga komento, ako ay malaya sa pangalan ni Jesus. Hindi ito simpleng salita, ito ay patotoo. Sapagkat kapag ipinahayag mo ito, pinagtitibay mo sa langit at sa lupa, natapos na ang tanikala ng galit. At kung gusto mong manatiling konektado sa mga salitang nagbibigay buhay, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya upang sa bawat bagong mensahe ng pag-asa, ikaw ay unang makarinig. Dito, sa pamilyang ito ng pananampalataya, hindi ka kailanman nag-iisa. Araw-araw, may libu-libong kaluluwang tulad mo na sabay-sabay nananalangin, lumalaban at nagmamahal. Dito, sabay-sabay nating itinatayo ang isang buhay na nakasandig sa salita ng Diyos. At bago ka umalis, tandaan mo ito. Ang mga pangako ng Diyos ay totoo. Hindi siya kailanman nagsisinungaling at hindi siya kailanman nahuhuli. Kung pinatawad ka niya noon, patatawarin ka niya muli. Kung pinagaling ka niya ngayon, gagamitin niya ang buhay mo bukas. Kaya manatili kang matatag, manatili kang maamo, manatili kang mapagpatawad, sapagkat ang Diyos na gumawa ng himala kay Esteban ay siya ring gumagawa ng himala sa iyo ngayon. At habang tinatapos mo ang mensaheng ito, dalhin mo sa iyong puso ang mga salitang ito. Ako ay pinatawad, ako ay pinalaya, at ako ay minamahal ng Diyos. Kaya't hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy kang lumakad sa liwanag ng kanyang biyaya. Patuloy kang magmahal kahit mahirap, patuloy kang manampalataya kahit tila tahimik ang langit. Sapagkat sa bawat hakbang ng pananampalataya, nariyan ang Diyos. Hindi mo siya nakikita, ngunit siya ang dahilan kung bakit ka patuloy na tumatayo. At kung darating man ang bagong unos, huwag kang matakot, sapagkat ang puso mong marunong magpatawad ay puso ring hindi kailanman mababagsak. Purihin ang Diyos sa lahat ng bagay. Siya ang simula at wakas ng bawat kwento. At sa kwento ng iyong buhay, tandaan mo, hindi galit ang huling kabanata kundi biyaya. Hindi sakit kundi kapayapaan. Hindi luha kundi tagumpay. Sapagkat sa ngalan ni Jesus, ang lahat ng sugat ay nagiging kwento ng kalayaan.